Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. Cement manufacturers, umaaray sa epekto ng flood control scandal, hanggang 20% pagbaba sa demand. Yan ang MBC TV Network News, ni Jackie Resho, exclusive. Lubhang naapektuhan ng flood control scandal ng Department of Public Works and Highways ang cement industry. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni Cement Manufacturers Association of the Philippines President John Rainier Dizon na bumaba na sa halos 10 to 20% ang demand sa semento. Ayon kay Dizon, 40% ng demand sa semento ay mula sa public consumption kaya malaki ang epekto ng pagtigil ng mga infrastructure project ng gobyerno. Dagdag pa ni Dizon na bago pa ang flood control scandal ay mababa na ang presyo ng semento pero pangamba nila ang patuloy pa nitong pagbaba dahil sa mababang demand. Mga 10 to 20% na ang nababawas. Kasi ang base po sa aming kaalaman, na-hold po yung mga bagong proyekto at ang ginagawa na lang po are the ongoing project para matapos. Para matapos. Kaya nga. And we're supposed to, traditionally, alam naman natin, dalawa yung season natin sa Pilipinas. We have the wet months and we have the dry months. Supposed to be itong quarter 4. Ika nga, no? Dapat medyo nagre-rebound tayo before the Christmas. Medyo dry ang panahon, dapat tuloy-tuloy ang construction, pero matumal po ngayon. Giit ni Dizon, apektado rin ang iba pang mga industriya sa problemang kinakaharap ngayon sa DPWH, kaya patuloy nilang panawagan sa gobyerno na sana'y masolusyonan na ito. Siyempre, may multiplier effect yan. So, pag gumawa ka ng kalsada, halos automatic yung mga nearby property, nag-aahunan din yan. No? May mga investment sa real estate, etc. So, bangga-bangga po yan. Mahalaga yung sana masolusyonan na ng gobyerno natin itong problema na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bilang ng mga ghost project na natukoy ng AFP, umabot na sa 6 na po. Umabot na sa 6 na po ang natukoy ng Armed Forces of the Philippines na 6 na pong non-existent o mga ghost flood control projects. Ito ay bahagi ng pagtulong ng sandatahan sa Department of Public Works and Highways na pangunahing nagsasagawa ng inspection at verification sa mga naturang proyekto, batay sa available public records. Ayon kay AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr., nabigyan sila ng actual coordinates kung saan dapat itinayo ang mga flood control project, at ang mga ito ang tinunton ng mga sundalo. Hanggang 6 na pong aniya ang natukoy ng team ng mga sundalo bilang non-existent o walang naipatayo. Ang mga ito ay mayroon ding available public records tulad ng pondo, pangalan ng contractor, at ang pagkukuhanan ng pondo. Umabot na sa 8,000 flood control project ang nasuri ng AFP. Ayon kay General Bronner, posibleng tataas pa ang bilang ng mga ito dahil nagpapatuloy pa rin ang pag-iikot at inspection sa iba't ibang lokasyon. Sa kabuuan aniya, nabigyan ang AFP ng hanggang 16,000 project para suriin. Nilinaw naman ng general na ang papel ng AFP ay limitado lamang sa pagtukoy kung mayroong naitayong proyekto sa isang lugar, sa tulong ng nakuhang coordinates. Ayon kay General Bronner, walang technical expertise ang military units para suriin ang construction quality, o tukuyin ang compliance ng mga ito sa mga nakapaloob na specifications. Dagdag pa ng general, lahat ng mga ulat ukol sa flood control project ay naipapasakamay sa DPWH, bahala na aniya ang ahensya na magpadala ng mga engineer nito, upang magsagawa ng validation sa report ng hukbo. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.